Nasa linya natin, Ginoong Ronald Gustilo, National Campaigner Digital Pinoy. Ayan. Ronald, Igan at Lala narito. Good morning, Magkakwentuhan Ronald. tayo. Magandang umaga. Oo. Magandang umaga po, Sir Igan, Ma'am Oo. Lala, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Pinag-usapan Bukod kasi namin sa- nung isang araw yung SMS spoofing. Spoofing. Muntik na ako, Pati Sir mga Ronald. scam. Lalo magpapasko. Kasi napapasok nila yung lehitimong account ng telcos, mga digital wallet. Paano ba natin maiiwasan yun? Kasi ang sabi lang, basta nagpa-click ng link, wag nyo i-click. Yun lang dahil hindi sila nagpapadala ng mga link na yan, Mr. Gustilo. Opo, tama po kayo, no? Actually, yung ginagawa ko kasi ng mga cyber criminals na nagpapadala po niyang mga mensahe, gumagamit ho sila nung, kumbaga, much sophisticated version ng text blast machine. So, ito ho, parang ang idea, parang mga portable cell towers na to. At ang ginagawa nila, nasa sasakyan sila, paikot-ikot sila sa iba't ibang lugar habang nagbo-broadcast. So, dahil po ito ho, wala na hong ginagamit na SIM card dito, kaya nakakalusot din sila doon sa mga filters na ginagamit ho ng mga telcos ho natin, no? Kaya may kakayanan din sila na kopyahin ho o gayahin yung mga ating mga pinagkakatiwalaang mga entities, kagaya ho ng mga bangko, e-wallet, mga telco mismo. So, talagang very dangerous ho yung ganyang sitwasyon. Kasi sa totoo, marami talaga hong kababayan natin ang naloloko. Kasi akala ho nila, lehitimong pinadala ho. Halimbawa, pinadala ho ng e-wallet, pinadala ng bangko. Pero, ayun nga po, kailangan po talagang i-educate ho natin yung ating mga kababayan na wag na ho tayo mag-click ng link. Though, syempre, sa isang banda, nananawagan din naman ho tayo sa ating pamahalaan na mas paigtingin pa ho yung kampanya para humahuli itong mga sindikatong ito. Kasi kahit ho anong paalala natin, meron pa rin hong mabibiktima hindi ho ba? Oho. So, ayun po. Kasi po yung mga bangko parang pinagbabawalan na, no, sa intindi ko, na mag-send ng anumang link. So pag may bangko yon tapos may nakalagay na link na click, magduda ka na. Bukod sa wag mo ibibigay yung OTP. Tsaka Di ba? yung detalye ng mga credit card nyo. Oo. Opo, tama po kayo. Kung aksidente nyo hong maklik, Oho. meron pa rin naman ho kasi yung mga kumbaga, kadalasan ho, kailangan mo pa rin mag-login. Kasi pag naklik mo yung link, usually pumupunta ho yan sa isang website na pag nakita mo, akala mo lehitimong halimbawa. Akala mo website ng bangko, website ng telco mo, website ng yung e-wallet platform. So kailangan mong i-login . So hangga't maaari, iwasan ho nating mag-login sa mga ganyan. Kung naklik ho natin, wag na ho nating ituloy. Pwede ho nating isara yung browser. Pero ang pinakamaganda ho dyan, kapag kami pumasok ho na text, screenshot ho natin, dahin natin yung text, tapos mag-file ho natin mag-report ho tayo sa ating Cybercrime Investigation and Coordinating Council. Kasi ho, yung CICC ho, meron ho silang 24/7 call center na pwede rin ho tayo magmensahe sa kanilang social media pages. Ireklamo ho natin kasi ho, kahit ho hindi tayo na biktima, malaking bagay ho kung naipadala ho natin sa kanila. Kasi ang ginagawa din naman ho nila, kino-coordinate din ho nila sa National Telecommunications Commission yung mga mensaheng ito, at yung mga website ho na pinupuntahan yan ay dapat na binablock agad. Para kahit pa paano, medyo mapabagal. Kasi sa totoo, napakadali rin hong gumawa ng website . Totoo. Diba? Oo. Ngayon nga, dahil magpapasko bagong dalawa ho yung parang deepfake ko . Kinukuha yung mga video ko sa newscast ng unang balita. Tapos pinapalitan, kaboses ko, Ronald. Pero nagbebenta ako ng gamot na pampatulog. Nakita mo na. Ginagawa ko ngayon, ikakrap ko yun at kakalat ko na fake news. Yun lang ang pwede kong ipanlaban . Hindi ba alam ng mga yung Facebook Philippines pag ganong deepfake na yon? Actually, yung pwede nyo rin pong gawin ay mag-file po ng report doon ho mag-file ho ng complaint doon sa Facebook at ipa-take down ho yung video na yon at yung mismong page na ginagamit. Nagpo-post ho. At tingin ko ho, at sa experience ko po,
yung kung kayo po halimbawa si Sir Igan ginagamit ho. Oo. Mas maganda ho yung complaint kung manggagaling sa inyo kasi kayo ho mismo yung Biktima. direktang ginagamit. Yes. Tama. Kailangang i-report. Oo. Isa ho kayo sa mga biktima. Kasi Kaya ho malakas ho yung laban. nung nakita ko yan, sabi ko, aba teka, paano na pag nagsimula ang kampanya, kala ko sinabi ni ganitong senador, kala ko sinabi ni ganitong mayor, governor, yung pala deepfake, Mr. Gustilo, di ba? Kaya mag-ingat yung ating kababayan. Tama po kayo. Kaya ho, alam niyo, napakaganda ho nung ginawa ng COMELEC na ipinagbawal ho nila yung paggamit ng deepfake, no? Pero siyempre, talagang meron hong Gagawa malaking pa rin challenge yan. dito. Kailangan pang patunayan na hindi talaga totoong video yan. Though Oo. meron namang technology para ma-detect din kung deepfake, no? Okay. Pero kasi sa totoo lang ho, para sa mga kagaya ho, katulad ho ninyo, na kilala ho, tanyag, lagi hong nasa TV, madali hong i-source yung Mabiktima. boses, Oo. madaling i-source yung videos, Dito, madali ho talagang Minsan magamit. mahirap ding paborito malaman rito, eh. si Susan Enriquez, Oo, si Ivan, si Jessica Soho. Di ba, mga deepfake dito. Kaya Madami. Opo. panay na lang balita namin. Kaya nga nagkaroon kaming kampanya rito, panata namin dito, labanan ng fake news, dapat totoo. Oo. Sir Ronald, Opo, aha. Opo. Kasi po kaninang madaling araw daw, parang maraming na-log out sa kanilang mga accounts. Facebook, marami. Messenger, Instagram. Paano ho yun kapag gano? Ako hindi ko na-check kasi madaling araw siya nangyari. Pero paano kung nangyari sa account mo yun? Parang sa akin, wala naman. Isa ibang nabiktima, anong dapat nilang gawin? Kailangan ba mag-change password o basta okay o ano, may gagawin ba? Opo, recently po kasi nagkaroon ho ng yung ating pamahalaan ay kapag ugnayan ho sa Meta kasi recently parang nagkaroon nga ho ng leak yung Facebook. So tinitignan pa ho as of last update, parang tinitignan pa ho yung extent kung meron ho bang nadamay sa ating mga kababayan. Pero nevertheless, syempre yung pag-iingat ho dapat nasa end na rin ho natin bilang mga may-ari ho ng mga account. Pinakamaganda ho dyan, magpalit na ho tayo ng password, lalo ho kung may mga ganyan. Kasi ang problema po dyan, kapag ka nagkaroon ng account takeover, baka mawalan ho tayo ng access at magamit ho sa kung ano-anong kalokohan yung ating mga account. So pag na-log out ng kusa, ayun, baguhin mo na yung password. Ano lang din po, as a precautionary measure, maganda pong baguhin na lang. Kasi actually dapat naman ho talaga yung maging habit ho natin, periodically nagpapalit ho tayo ng password. Ako ho, ang sinasuggest ko every 3 months. Dati 6 months lang, pero ngayon dahil sobrang patindi ho yung mga scam online, yung mga aksidente ng hacking, ang mungkahi ho namin, dalasan ho, 3 months ho yung periodic, no? Unless meron hong nangyari na ang rekomendasyon ay baguhin mo na agad. Halimbawa ko ay ayan, kunwari nakapag-click ka ng link, na i-login mo sa maling website yung account mo. Baguhin So mo na. baguhin yun na po. Actually, pinakamaganda talaga hong best practice ho na regular na binabago. Yun hong mga passwords natin. At i-activate ho lagi yung two-factor authentication. Kasi malaking bagay ho yung, hindi lang two-factor, kung kaya hong multi-factor authentication. Kasi kahit ho i-login ng iba, kung naka-on ho yung mga multi-factor authentication natin, meron ka hong additional layer of security para hindi ho nila basta-basta makuha yung account mo. Ito Sir Ronald, kasi ang daming nagsha-shopping na, Christmas shopping at online yung gusto nung iba. Bayad, Ito lang, lalo pag sa FB, minsan 'di ba yung makikita ka yung sponsored. Tapos may kung ano mang kumpanya yon o shop, nakalagay sponsored. Tapos shop now, i-click mo lang. Yung ba lehitimo? O minsan kasi, pag halimbawa isa-search mo, itatype mo kunwari yung gusto mong bilhin, meron silang website na lalabas. Pero minsan sa FB, lalabas yon sponsored. Yung ba lehitimo o baka ginagaya rin lang ng mga kawatan? Ako, marami po dyan ay mga ginagaya ng mga kawatan. Napakarami hong insidente na mga peke hong website. Paano mo malalaman? Para kasi nakalagay ad, sponsored. So iniisip mo, siguro parang nag-commercial yung kumpanya na yun kaya nang lumalabas sa FB ko. Yan po yung yan ho yung paraan nila para ho makakuha ng atensyon, no? Kaya ang payo ho natin sa ating mga kababayan,
tingnan niyo ho yung URL ho, yung link ho ng website na kung saan kayo napunta. Oo. Kasi ho, kung iba ho yan doon sa tamang spelling nung tindahan na gusto niyo, nung brand na gusto niyo pagbilhan, talaga hong ano ho yan, malamang sa malamang ho ay peke yan. Peke. Pero nevertheless, ang pinakamaganda ho kasi talaga dyan, usually ho kasi ang pang-entice ho nung mga ganyang mga nag-sponsored post, napakalaking discount ho nung nung mga produkto, hindi po ba? Doon ka naman naakitin eh. Oo. Tandaan po natin, if it's too good to be true, Then it's not true. Ay, diba? alam niyo kung bakit ko na-share? Kasi meron ako titingnang produkto. Biglang nag-flash, sponsored. Ay 70% off, din natuwa ako. Nagpunta ako dun sa store. Pinakita ko, sabi ko, 70% off kayo ngayon. Sabi niya, ma'am, wala po kaming ganyang promo. Ay buti nagpunta pala ako sa store at hindi ako bumili dun sa online. Opo. Kaya po yung payo po natin, lagi ho tayo, kung bibili ho tayo online, doon na lang ho tayo Sa mga shop platform na mismo. sigurado ho tayo. No? Oo. Kasi yung mga online shopping platforms naman ho natin na kilala, meron ho silang policy patungkol ho sa mga peking item, defective items na pwede hong isaoli or i-refund. Okay. So, meron ho tayong meron ho tayong seguridad pagka dyan ho tayo bumili ng mga produkto na gusto natin. Maging Sir maingat Ronald, tayo. ingat tayong lahat. Salamat Salamat po po sa mga tips at babala. Ingat po kayo. Maraming salamat po at mag-iingat din po tayo lahat. Mr. Ronald Gustilo, National Campaigner, Digital Pinoy. Shout out! Hilingan, walang pinoproblema.